Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Sa mga hindi pa nakakaalam at hinahanap ako sa Pilipinas, huwag po ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at nga consultant. Kaya nga po hindi ko kayo mabibigyan ng serbisyo dyan sa Pilipinas. Gumawa na lang ako ng YouTube channel para dito na lang kayo magtanong at kung kaya kong sagutin ay sasagutin natin sa pamagitan ng ating maliit na kaalaman. Okay, bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang reaksyonan yung ginawa kong video na paglilinis ng baril at kung ilang bala ang iputok bago masirang isang baril. So may mga nag-react lamang doon na ang sabi ay hindi daw nakakasira itong brush na tanso. So re-reactionan lamang natin yan. At bago natin yan na ma-reactionan ay gusto ko lang kayong palalahanan na ngayon ay taglamig na mga FW sa mampanig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo, usong-usong ubo at sipon. Thanks God at ako naman ay nakapagpa-doktor na at medyo okay na tayo. So mag-ingat po tayo sa ating mga trabaho na huwag tayo ma-aksidente dahil mahirap nang tayo ay ma-aksidente pa dito sa abroad. Ayan, at gusto ko rin lang pasalamatan ng ating 30, tingnan natin kung ilan na tayo. Ang ating 37,000, ilan na tayo? Tayo ay 37,826 na mga subscribers. Okay, maraming salamat sa mga silent viewers, lalo higit do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Dahil tayo ay nakapagpag-graduate na ng ating mga anak, na tayong pinapag-aral, ay inisip ko na lamang na yung ating kikitain dito sa YouTube ay ating itulong sa mga bata na anak ng mga single parent. Bagaman 6 pa lang sila, dahil konti pa naman yung ating YouTube channel at konti pang kinikita, kulang pa. Ako naman ay nagpapasalamat sa ilan na mga nagbibigay ng pagmamahal sa ating mga beneficiaries sa pangunguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Yung huli mong pinadala, natanggap na ng ating tresorera. Maraming salamat sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon din naman si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors, Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at shoutout din doon sa ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Adrian, at si Conrado Ilulailio at Jonah Diaz. Okay, sana marami pang magpaabot ng pagmamahal sa ating mga estudyante para madagdagan pa sila at marami pa tayong matulungan. Okay. Ang ating budget sa isang estudyante ay 1,000 isang linggo sa bawat isa. So 6,000 isang linggo. 6,000 kada linggo ang ating nilalabas sa bulsa. Ang kinita natin sa YouTube 5,000. So yan, kulang na kulang. Pero masaya naman tayo nakakatulong. Ayan, at reaksyonan ko lang itong hindi, sabi nila hindi daw ito nakakasira ng barrel. So hindi ko naman sinasabing ito yung nakakasira. Pero may kumbaga may experience ako. Okay? Kung bakit ito ginawa at kung bakit may nylon. Okay, bigyan ko kayo ng example. Sa katawan natin, ang alak, hindi naman yung kumbaga hindi ka naman mamamatay doon eh. Pero may side effect. Ano ang side effect? Kamukha ng soft drinks. Hindi naman yan pinagbabawal. Ibig sabihin, hindi naman ito pinagbabawal. Hindi naman ito pinagbabawal na gamitin. Pero ano ang side effect nito? Okay, unang-una, sa science ay may tinatawag tayo na friction. Okay. Alam naman natin na
kasi may nagsabi din na ano, hindi ko nababanggit ano pangalan, nag-aral siya ng tungkol sa mga metal. Tama, mas matigas ang barrel kaysa dito. Pero ano yung tinatawag natin na friction? Bibigyan ko kayo ng example ng friction. Lahat ng bushing sa mga makina, shout out kay Chinchin Gutierrez, mekaniko, lady mechanic, shout out sa mga machinist. Lahat ng mga bushing ay tanso. Yung kamukha ng electric fan, 'di ba? Yung umiikot 'yun. Yun ay nakasuot, yung ihino nakasuot sa tanso. Pero pag yun ay kumaragkag na, tanggalin ninyo yung ihi at yung tapat ng tanso ay lumiit na. So yun yung friction, dahil sa friction, nagkamiron siya ng lumiit na yung tapat ng bushing niya. O isa pang example, yung mga crankshaft ng mga makina. Okay, yung mga main bearing, mas malambot pa yun. Babit, mga mekaniko at machinist ang makakalam nito. Babit pa yun. At saka tanso, yung mga cap bearing. Pero yung sigunyal, yun ay nababawasan din yun, nauublong din yun dahil nga sa kaiikot, nakakamero ng friction. Kahit pa yun ay may langis. Yun ang tinatawag na friction. So, kung ito ang lagi mong gagamitin ito ito hindi masama kung once in a while mo lang gagamitin. Ay, ang tigas niya, no? Ang tigas niyan. Samantalang itong nylon ay ang dali lang yan, no? Ang dali lang yan. Okay. Common sense lang. Bakit mo gagamitan ng brush na copper yan? Samantalang kaya naman linisin ito. Kaya naman itong linisin. At bakit may mga brush na hindi ito masamang gamitin kung ang inyong barrel ay kinalawang. Halimbawa, iniwan ninyo ng mga ilang taon, nung tiningnan ninyong ganyan ay may kalawang. Okay, may kalawang, nag-uumpisa na magkalawang. So itong magandang gamitin. Itong magandang gamitin. Dahil ito madaling makaalis ng kalawang. So kung LED naman, madali din ito makatanggal ng LED. Pero kung palagi mo itong gagamitin na pangtanggal ng LED, dahil nga sa friction, maapektuhan din yung barrel mo. Pero napakalit ng epekto. Ang sinasabi kong epekto ay yung maliit nga siya, pero sa halip na halimbawa ay tumagal ng mga ilang rounds pa, makakadagdag pa sana ng mga 10,000 rounds dahil nilinis ng ganito hindi lahat ng malambot na metal ay hindi nakakagasgas. Isa pang example, yung sinturon. Nakikita ko sa tatay ko. Yung sinturon at labaha. Bakit nagagasgas bakit kayang gasgasin at kayang patalasin ng balat yung labahan na napakatigas? 'Di ba? Doon lang nagasa yung mga barbero. Dahil yung sa friction na tumatalas. Yun ang ibig kong sabihin. So, bilang isang mekaniko at saka isang machinist, marami na akong karanasan sa mga tanso dahil gumagawa nga kami ng mga bushing. Nakikita namin kung paano yung ehe na nakapasok sa tanso, sa pag-ikot niya ay lumiliit din yung bakal na mas matigas pa. So yung friction kasi yung friction ang masama doon. Yung gaganunin mo ng friction. Kung hindi ito pang isang puntos. Kung hindi nakakasira ng groove ang tanso, ay ang mga bala natin ay full metal jacket. Bakit nalulusbor? Sa pantanong, bakit nalulusbor? Ay tanso yun, yung dumadaan dyan. Bakit nalulusbor? Tanso yun. So, ibig sabihin, yung tanso, nakakakuha din yun dahil nga sa friction. Science yun eh. So, hindi masamang gumamit ng
Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit nito, pero kung sobrang dumi, halimbawa kinalawang na, at pumutok na kayo ng 1,000, 1,000 bala, yan, pwede ninyong gamitan ito. Pero pumutok lang kayo ng 20, 30, pwede nga doon swab lang yung tinuro ko sa inyo swab lang, ito na lang ang gamitin ninyo. Dahil kaya naman ito Para papipiliin ka alin ang may side effect, tubig o soft drinks? Okay, alin doon? Alin ang mas malaki ang side effect? Soft drinks o alak? Alin ang may side effect? Papipiliin ka, kape o orange juice. Yung mga ganun ba? Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit nito. Pero, kung gusto ninyong mas tumagal pa ang inyong gamit, wag na kayong gumamit nito. Kung kaya rin naman ito. Ngayon, kung hindi kaya nito, saan kayo gumamit ng copper brush? Okay? So, yun lang ang sa akin. So, choices ninyo yan. Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit niyan, pero mas maganda itong gamitin ninyo. O kita ninyo, sa dami namin baril kung ito ay araw-araw ay ginagamitan namin dahil halimbawa, araw-araw mong kamukha dito sa range namin, araw-araw kami naglilinis ng baril, araw-araw mong ganunin yun ng brush, di lalong hindi tumagal yung mga baril namin. Pero mga baril namin na tumatagal ng mga 20 rounds, 30 rounds. Dahil nga hindi namin ginagamitan ng dahil yung full metal jacket, madali naman linisan yung mga full metal jacket ng bala mo. Ano lang yun, agyo lang yung powder burn lang. Madaling yun, pag nababad mo ng konti sa gas, WD-40, ganunin mo. Madali naman linisin. Ang mahirap talagang linisin ay yung LED na kumapit. Pero kaya nga ako yung nagturo din kung paano yung gumawa ko ng isang tool na para hindi na kayo gumamit ng mga brush na itong copper brush. Gumawa ko ng video na yun ang gamitin para hindi na kayo gumamit ng mga copper brush. Napakahirap nitong pating gamitin. Mahirap itong gamitin. Kumisan, iniipit ko pa ito sa gato Ito. Mantakin mo yan mas maliit ang diameter niyan dito, pero ang hirap niyang gamitin. Gaganon-ganonin mo yan dyan. Nagkakamero niya ng friction. So, hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit nito. Kung ito ang mas maganda sa inyo, fine, wala namang problema. Ang sa akin lang ang sabi ko nga sa video ko ay advice lang yung sa akin. Advice lang. Kasi nga, mas maingat ka, mas tumatagal ang gamit mo. Yun lang sa akin. So kung may pamamaraan naman na mas tatagal ang gamit mo, bakit hindi yun ang gawin mo? Pero kung ang paniniwala ninyo hindi naman ito wala namang problema, baril naman ninyo yan Okay? So ayun lang sa akin. At kung heavy, talagang sobrang dumi na pwede ito gamitin. Kung pumutok na kayo 1,000 putok, ito ginamit. Kung sobrang dumi, pero kung kunting dumi lang, ito ang gagamitin ninyo, isip-isip kayo. Okay, so sa akin lang, bilang malaki na rin ang experience ko. Dahil nga dito sa amin, araw-araw nililinis ang mga barrel. Nililinis yan. Hindi pa pwedeng kasi kung hindi mo linisin yan, sa sunod araw yan, pagmamalfunction yan, pag madumi. So, parang nung tinisting nung nag-final test ng 1911 nung 1910, 6,000 na bala ang ginamit sa 1911 sa final test sa single na baril. Every 1,000 na rounds, nililinis nila yung bala. Nililinis nila yung baril. Nililinis nila every 1,000 rounds. So, 6,000 yun. 6 na beses nilang nilinisan. Hindi naman sabi nila ni even one single malfunction hindi nangyari. Yung nila. At pagka mainit, pinalalamig nila, may pagkakataon na nilulubog nila sa tubig.
Yun ang sabi sa history. So yan, kung talagang sobrang dumi na, ito walang problema gamitin ninyo. Pero kung konting dumi lang, ito agad ang gagamitin ninyo. Ay mag-isip-isip din kayo. Okay ba? Bakit kayo gagamit ng heavy? Eh kung di ba, ang washing machine may heavy at saka may normal. Oh, maglalaba ka lang ng kaunting laba, ba't mo ilalagay sa heavy? Oh, di sa ka na lang, sa doon na sa normal ka na lang. Okay, ganun lang yun. Kahit yung mga alahas, pag lagi mong pinapalis yan, lumiliit din yan. O, kahit yung kutsi, lagi mong iparabing compound yan, ninipis ang pintura niyan. Parang ganun din yan. Lahat ng bagay, dapat mong gamitan ng tamang panlinis. Dapat, yung tamang yung tamang, kumbaga, mga tools. Wag yung alit na tornilyo, gagamitan mo ng malaking liabi. Parang ganun din yun. So ganun lang yun. Wala naman problema. Hindi ko ito pinagbabawal na sabi ko wag kayo gumamit ito. Hindi. Ay kung sobrang dumi na, bakit di kayo pwedeng gumamit nito? Pero kung konting dumi lang gagamit kayo nito, ay parang hindi maganda. Parang inaabuso natin yung ating mga gamit. So ako kasi maingat ako sa mga sa gamit ko. Kaya hindi tayo magiging consultant kung hindi natin alam yung mga bagay na ganyan. At siyempre, tayo ang may karanasan. Yung mga nag-aral, kulang yung pinag-aralan. Sa totoo, nag-aral din ako, machine shop. At ako'y mekaniko rin. Pero nung ako'y nagka-experience, nadagdagan. Hindi ko sinasabing mali yung theory na ito ay mas matigas yung bakal dito sa brass. Pero pag pinag-aralan natin ang science tungkol sa friction, ay may epekto yun. So ito lang, nasa sa inyo na kung ako'y paniniwalaan ninyo hindi. Nag-react lang naman ako doon sa mga gumagamit ng ganito. So ito hindi masama Hindi ko sinasabing masama, hindi masama. Kung sobrang dumi talaga, gumamit kayo nito. Pero wag naman ninyo araw-arawin, maawa naman kayo sa mga barrel ninyo. Konting dumi lang gagamit kayo nito. Hindi. Siyempre, nagpa-practice tayo, puputok tayo ng 100, 200, hanggang 500. Ito, kaya nito yun. Pero kung pumutok kayo 1,000, ito gamitin ninyo. Okay, yun lang yun. Lahat ng itong dalawa na ito may purpose ito. Kung kinalawang yung barrel ninyo, bakit kayo magpapakahirap dito? Ito ang gamitin ninyo. Okay? Kung kaunti lang ang dumi ng inyong barrel, ito lang ang gamitin ninyo. Ganun lang yun. Okay? So, nakakaintindihan tayo. Hindi ko ito minamasama at hindi ko kinukontra ito. Ang akin lamang, ilagay natin sa sitwasyon ng ating mga gamit para panatilihin nating mas matibay. Okay? At para tumagal yung ating mga gamit, sa atin din yan. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapayo lang at nagbabahagi ng kaunting kalaman. Thank you very much. Hanggang sa muli. God bless us all.